Good morning. Ang ating talakayin ngayong umaga ay patungkol po sa tunay na simbahan o church. Kung mapapansin po natin sa ating panahon, napakaraming simbahan, tama? 40,000 denomination. But the question is, why is different teaching? Na po. Iba-ibang simbahan, iba-iba rin po yung katuruan. Iba-ibang simbahan, iba-iba rin po yung doktrina. Sa tingin mo, yan po ba ang ginugusto ng Diyos? So, may isang task lang po ang Diyos na ibinibigay. May isang aral lang po ang Diyos na ibinibigay. May isang katuruan lamang po na ibinibigay ang Diyos. Ayan po. So, kung mapapansin po natin, ay nag-appear po the creation of the first tabernacle in 1966. Ano po ang ibig sabihin? So, nag-appear po ang tabernacle or church, yung simbahan na ipinagawa ng Diyos, gaya po ng pinagawa kay Moses sa panahon po ng first coming. So, nag-appear po ang tabernacle. Ito po yung first tabernacle na nag-appear po sa panahon po ng in 1966 po. Ayan po. So, ibig sabihin, kapag nag-a-appear in reality ang isang bagay na patungkol sa simbahan, ito po ay natutupad ang kanyang mga kasulatan. So, ibig sabihin, kung ano po ang ganda ng simbahan na ito ay gaya din po ng tabernacle in first coming sa panahon po ni Moses. Lalo na po yung katuruan dito, napakaganda po na katuruan ng katotohanan. So, nag-appear po siya in 1966. The creation of the first tabernacle in 1966. Ayan po. So, ibig sabihin, nalikha po sa ating panahon ang tabernacle. So, ibig sabihin, sa Bible, once na nag-appear po ang isang nilikha ng Diyos, ibig sabihin noon ay natutupad na ang kasulatan. Yung New Testament natutupad po. So, kaya po yung ating topic ay events before Revelation chapter 1 to 9. Ayan po. The beginning of the events of the book of Revelation. The mystery of the stars and the 7 golden lampstands. So, kaya po mababasa po natin sa Revelation chapter 1 verse 9 to 20. Yan po yung ating passage. So, kaya nga po, yung una po ay nag-appear ang first tabernacle, the creation of tabernacle in 1966. Sa ating panahon po ito, marahil bata pa po ako nung ito po ay nalikha. Ano po? Then, pangalawa, New John entering of the first tabernacle in 1967. So, ibig sabihin, si New John ay pumasok po o naging member sa first tabernacle in 1967. So, nakita niya po yung ganda po ng katuruan ng simbahan na ito, sapagkat kung paano po nalikha yung first coming yung tabernacle ay kapareho din po nitong panahon natin na nalikha po ng 1966. So, kapareho po yung church. May 7 stars po na nakalagay sa harapan po ng churches. So, sumisimbolo po yun ng 7 golden lampstand. Ayan po. O 7 bituin.
So, the New John entering the first tabernacle in 1967. So, ayan po. And then, New John went to his hometown from Tabernacle in 1971. Bakit po siya bumalik sa kanyang hometown? Because nagsimula po na pasukin ni Satanas ang tabernacle in 1995. Kaya po nagkasala ang mga tao doon at nagbetray po yung 7 stars o yung 7 mensahero, the 7 messengers, nagbetray po. So kaya po si John, sa ayaw niya pong, dahil pinukumpronta niya yung mga tao na gumawa ng kasalanan dahil pinasok sila ng maling katuruan, ay nagalit sa kanya. Kaya po umalis si John sapagkat gusto siyang patayin. So kaya po nawa po sa pahapyaw na pagbabahagi ng kasulatang ito ay ng mga pangyayari ito ay meron po kayo natutunan. So ang tunay na simbahan na nilikha ng Diyos na po, isa lang po, it's the tabernacle. Kung ano po yung kagamitan, kung ano po yung namumuno, mayroon po siyang 7 golden lampstand na sumisimbolo ng pagsama po ng spirit na siyang gumagabay po at nagtuturo, naggagabay sa mga gawain ng simbahan at maging po sa pagtuturo. So ngayong umaga, nawa po meron po tayong naunawaan sa konting pagbabahagi na ito dahil pahapyaw po na pagbabahagi. Magandang umaga po sa ating lahat. God bless you po.